Good evening sa inyong lahat. Single but never alone. Special Sunday episode. Ako po si Papa Dan. Maraming pong salamat sa inyong ayan. Dito po sa Single but never alone ngayon pong episode na ito. Sunday night. Medyo special din tayo no dahil usually Saturday tayo ng gabi. Pero ngayong gabi ay inireto ang kanyang sarili pero gusto rin niyang magkwento sa ating palatuntunan at itong aking yung background po no katulad ng nabanggit ko na pinost ko na rin no sa ating social media siya po ay talagang kung magmahal all out at ibinuhos ang lahat para sa kanyang minamahal at medyo napagastos sa totoo lang no at ang dami talagang kumbaga hindi naman siguro mahal mo pero hindi naman siguro talagang masusukat kung mahal mo talagang ibibigay ang lahat kahit maubos daw ang ipon at ang mga nakatagong yaman sa balon, no? Mukhang talagang itinodo na niya. At nako, malalaman na natin ang kanyang kwento ngayong gabi. I-welcome po natin dito sa Single but Never Alone ang ating pong guest for tonight. Let's welcome John. Hi, John. Good evening. How are you? Hello, John? Hello, Ayan, teka. Pops. Yan, hello, Pops. Good evening. Ganda naman ng boses ni John. Hi, John. How are you? Ito. Okay pa rin. Kaya sa inyo. Parang alam ko yung linya nun. Okay na okay pa rin. John, ikaw pa rin. mukhang okay ka naman. Yung tunog mo parang may laman na yung bulsa. Sakto lang, Pops. Sakto lang. Medyo nakakabawi-bawi na. John, thank you very much for sharing. O at least sa akin pa muna, no, yung story at yung sharing your time. Ika nga. Sa pagsali dito. Kahit linggo, kita mo naman, nagbukas ako ng tindahan. Para sa'yo. Dahil sino-sino pa ba magdadamayan, Pops? Diba? Ganda naman nung gano'n, no? Talagang mukhang matulungin ka dyan. May 1.5 ka ba dyan? mukhang maano ka mukhang galante ka John, thank you Ito marami nag-aabang no, sa iyong storya. Ikaw ay nagsulat dito. Anong nag-udyok muna sa'yo? Paano nagtulak sa'yo para sumulat sa ating slam book at ireto sarili mo at parang magkwento na rin? Ano na to Pops Parang palaos na Ito na yung last resort kumbaga. Palaos. Kumbaga nasa dapit hapon ka na ba? Parang ito na yun Grabe kayo para bang pang desperaduhan tong programa natin. Hindi, meron kasing urge feeling din sa akin na gano'n na parang sobrang parang naiiwan na ako ng mundo. Kasi lahat ng mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, sa isa ng kinakasal. Tapos ako, hindi pa ako mawasto hindi pa ako matahimik, hindi pa malagay sa ayos So parang medyo may pressure. May peer pressure ba tinatawag? Parang ganun parang ganun na nga. Okay, teka, John, bago tayo magsimula no, at bago tayo lumayo, kita mo naman ang title mo dito, Namuhunan sa Pag-ibig, no? Hindi po ito yung parang hulugang pabahay, no? Pag-ibig kasi pagmamahal, kumbaga, no? John, pwede bang describe mo muna yung sarili mo kasi gusto naming ma-imagine muna kung sino yung kausap namin at baka mamaya medyo may public viewing tayo na tinatawag. Baka makita natin pag napapayag natin. Pero if you can describe yourself quickly. Ano lang, Pops. Simple na yung pormahan. Tamang cargo pants lang, t-shirt. Casual lang. Mainit Mainit pumorma Mainit sa Pilipinas Cargo pants, t-shirt, parang may buhos kayo. Ano ka ba, Por? Hindi, Pops. Anong pormahan niya? Kasi parang ano ba tawag mo? Por? Yun lang yan Yun lang yung tipong tipong presko lang isuot Init Ano ka ba? Bling-bling ka ba? Hindi ako mahilig sa ganyan, Pops. Yung mga kolorete. Naninilaw sa naninilaw sa pawis kayo mga ganyan. Ano yan? Okay, sige. Kasi yung dating mo sa amin, parang matangkad ka din How tall are you? Yun lang ang problema. Yun yung hindi ko pa nasusukat ever since. Pero ako pandak, Pops, hindi rin ako matangkad na matangkad. Average lang, sakto lang. Nauuntog pa rin sa sa pasimano ng tricycle. Hindi ka naman libre sa MRT? Ay, hindi naman, Pops. Ay, yung matangkad. Kasi yun, talaga kung libre ka sa MRT, maliit yun ng konti, ha? Okay. John, sige, ito na lang para ma-imagine namin, no? Para habang kausap ka namin, naisip namin, sino yung hawigan mo na artista o celebrity, yung parang kumbaga sa itsurahan mo lang? Ako nung bata ako, tawag sa akin ng mga, ng mga tawag dito, mga matatanda, Vandal daw kasi medyo malapad din ang kaha Okay. Malapad ang kaha, kumbaga, ano yan, parang
Parang pag sinabing medyo ano ka, medyo kalusugan ba, ganon? Pops. Meron, Ayun. meron. Maraming pangkain din to Mukhang talagang panggalantihan ng mga tunugan mo John, how young are you? How old are you? Kaka-22 lang, Pops. 22. Uy. 28, kaka-28 lang. 28. Sorry, Yes, 20 Pops. years old. Ayun. Oo nga, no? Kaya pala sinasabi mo, yung mga kaibigan mo medyo nasa, marrying na din, na era ng kanilang buhay, di ba? Parang gano'n, Oo. no? Okay. So, John, itong kukwento mo sa amin ngayong gabi, ito ay nabasa ko po, no? Ang kanyang isinulat at medyo nakausap ko na siya. At ito nga, pinag-usapan namin kagabi pa, curious kami. Kasi ikaw, parang sobrang mapagbigay. At mukhang naibuhos mo ang lahat, no? At pati hindi lang, tingin ko, hindi lang salapi, pati effort, no? Mukhang pasok di ba? Ay, ganun na nga, Pops. Okay, sige. John, tanungin muna namin ikaw, anong trabaho mo muna ngayon? Ngayon, ako, nasa virtual assistant ako na industry ngayon, which is nag-edit ako ng videos, then graphic designs. Oh, wow. Yun. Okay, nice. So V8, okay, so mga content din, content creation, ganun, ikaw nag-a-assist. Tama ba? Then usually yung mga clients ko is from US, UK, and then yung mga nila, yung tawag dito, yung business nila is yung mga e-commerce. Okay. Ayun. Talagang mukhang talaga, no? Ito may mga nanonood sa atin ngayon at nagko-komento lang ng live. Mamaya babasahin natin. Pero sabi dito, mukhang big time ka daw talaga. Mukhang maganda dolyares ang pasukan, Sakto lang. ayun. Hindi, syempre, di ba, pag din, yung paglaki din ng income mo, paglaki din ng expenses yan Magkakambal yan Okay, tama. Sa bagay. So, medyo freelancer ka ngayon, Lancer. Yes, So, Pops. yung kaha mong malapad. Dati ba yung kaha mo? Parang taxi yan? Pang taxi yung kaha mo? Hindi, ganito na talaga ako Hindi, okay, biro lang. Hindi, tinatanggal ko lang yung kaba mo dahil alam ko medyo seryoso yung kukwento. Nakakaba pala dito. Ako rin, kinakabahan ako sa iyo Okay. So, and then John, kwento na natin Itong yung ex, kumbaga, ex mo na, no? Tama ba? Pops, yes. Okay. Pwede bang i-describe mo naman sa amin? Kasi parang nahumaling ka talaga Yung itsura niya, short hair. Short hair, maputi. And then, yung katawan niya, yung saktuhan lang. Pero, tumaba sa akin yun. Okay. Tumaba sa'yo, kumbaga talagang napakain. Hindi na pabayaan, Pops. Kumbaga, wala kang masasabi. Pag nakita mo, alam mong naalagaan ng ayos Oo nga Parang ikaw ba yung pag umorder kayo, may appetizer pa yan, may kung anik-anik pa sa side dish, ganun, kumbaga. Actually, siya nagde-decide Ako lang nagbabayad. Grabe. Teka, relax lang tayo. Teka, so sino bang kamukhang artista nito talagang na-in-love ka naman? Artista? Meron ba? Parang wala NBA player. Baka meron. Wala Pero, teka, paano ba? Celebrity Hindi. Sa celebrity, wala akong, alam kong bawal sumagot ng wala, pero wala akong maisip kung sino yung kamukha niya Okay. O sige, edi tanungin na natin, paano kayo nagkakilala? Sige, kwento mo na sa amin. Okay. Bali, last year yon September, through dating app. And then, hindi ko rin naman in-expect, pero siya yung nag-approach kasi noon. Siya yung nag-chat. Then, Siya? nagkaayaan. Pops, Okay. syempre, kilala mo naman. Oo nga. Tapos, then nagkaayaan ng call. And then, ayun, parang araw-araw, lagi kami magkausap for a week. Then, syempre, nalaman ko yung mga problema niya. And then, the time na nakilala ko siya is medyo hindi rin ako okay kasi nakakaramdam ako ng lungkot sa buhay. Like may mga problema din ganun. Kumbaga parang nakakaramdam din ako ng lungkot and then nung nakausap ko siya, magaan naman siya kausap, okay siya kausap. Hindi ko rin namamalayan yung oras pagka magkausap kami. Video call ba to, John, or audio lang? Kasi dating app, no? So, nangyari? May time na may time na audio call, may time na video call. Lalo pagka yung nasa work siya, tinatawagan niya ako and then yun, kwentuhan lang maghapon. And then all throughout, nalaman ko yung mga problema niya sa buhay. And then parang habang kinukwento niya yung problema niya, parang na-realize ko na madali lang naman sanang solusyonan yung problema niya kung may tutulong sa kanya. Okay. Kumbaga yung mga problema niya na yan is parang mga tungkol sa pera, utang, gastos, ganyan.
parang naisip ko is, although oo, mahirap na problema yung pera, pero kung, alam mo yun, kung may tutulong sa'yo, magiging magaan eh. Tsaka syempre, kahit naman anong problema gumagaan, lalo kung merong dadamay sa'yo, di ba? Totoo naman yun, no? Pero, kasi dating app to, no? Di ba? Ah, Wala, hindi ka ba naging, medyo may caution dyan, di ba? Na medyo may pag-iingat na, totoo ba itong nakausap ko, lalo ngayon sa panahon ng AI, or kahit last year, meron na yan, ano? Paano, oo, Paps. tiwala naman, Naging komportable. ano naman, naging aware naman ako dyan sa part na yan. Kaya nga din, that night, nung nagkausap kami, we both decided na sa Blue Up na lang tayo mag-usap para, yun, alam mo yun, connection, dire-diretso, yun. Mhm. Tapos yun nga, nakukwento niya sa akin yung mga problema niya and then I realized na kaya namang solusyonan yung problema niya. Kayang Mhm. pagaanin yung sitwasyon niya. So, If you don't, uh, John, go. yung problema tungkol Mm. saan? Yung mga initial na sinabi sa'yo. Sabi niya kasi, nagkasakit siya. Ah, cyst sa ovary yata, something. Then, naoperahan siya bago kami magkakilala. And then, dahil dun sa operasyon na yun, nagkautang siya. And then, Mhm. sabi niya, yung nakautangan niya is, medyo hinaharas na siya. Parang pangit na yung mga offer. Parang ganun. Para mabayaran niya. And then, syempre ako, word naman ako kasi ganun na yung offer sa kanya. Ang pangit nung nangyayari. So, sabi ko sa kanya, di, kung gusto mo, tulungan kita. Akala ko naman nung month lang na yun eh. So, yun, tinulungan ko siya noon. Oh. Tapos, after 2 weeks, uh, eto na naman siya, namomroblema na naman. And then, parang nakakaramdam daw siya na parang gusto niyang umalis sa kanila, parang natotoxic sa kanila or nababurnout. So, syempre, ako naman, tinanong ko siya, saan ka pupunta? Mhm. Sabi niya, hindi niya alam. Bahala na ako saan. Ano yung mga ganong sagutan? Mapapaisip ka rin eh. Kaya nga John, teka lang no, kasi first 2 weeks, first few weeks pa lang magkakilala, wala bang sweet na kayong pinag-uusapan, problema ba agad yung pinag-usapan nyo? Ba't ka naman nagstay na parang, ba't ka naman na-oblige feeling mo na, di, kailangan ko siya pakinggan. Wala bang, kasi syempre, gusto mo yung May, tao, di ba? Kilig eh. may time naman na ganun, pero alam mo yun, mas lamang yung problema eh. Parang masyado siya na-occupy ng problema. So, ang naiisip ko lang nun is, sabi niya rin naman kasi, like parang at that time, hindi siya naghahanap ng partner. Ang gusto niya is makakausap, makakaramay, makakasama, ganun. So, syempre, ano, like, naisip ko na ang hirap nang wala kang makakaramay. So, naisip ko na lang din is, edi magstay na lang ako eh. Kailangan niya ng makakausap eh. Oh. So Ayun. feeling ko pa parang, o sige, parang, o sige, ako lang yata itong kakampi nito at tutulong sa kanya. Tama ba? Parang ganun. Parang ganun. Magkita ba kayo? Nag-date ba kayo in person? Ano nangyari? Sige, tuloy Ayun mo. nga. After 2 weeks, dumating na naman sa point na, na naman, problemado na naman siya. Then sinasabi niya nga gusto niyang umalis, makatakas sa problema kahit sandali. Tinatanong ko saan siya pupunta pero wala siyang wala siyang plano. So I decided to ask na gusto mo dito, gusto mo palipas ka dito. Sabi ko, gusto mo like pwede mo naman ako makakwentuhan ngayong magdamag kasi may pasok ako ngayon. Gising naman ako magdamag. So kung gusto mo, let's spend the night. Kwento mo kung ano yung gusto mo ikwento para gumaan. Baka sakaling makagaan, makatulong sa'yo. So nakita kami, Papa Dan. She's all the way from Laguna, then ako from Bulacan. So we meet halfway, sinundo ko siya sa Manila. Tapos yun, umuwi din kami dito kasi nga may pasok ako eh. So kailangan ko rin makauwi agad. Hmm. Tapos hanggang sa ganun yung naging setup. Like parang every week pag wala siyang pasok, pumupunta siya dito. At that time, alam ko na sa sarili ko na parang nagiging escape lang ako eh. Pero hindi ko pa rin inalis sa sarili ko yung, alam mo yun, parang, hindi, sabi ko, gagaan din yung sitwasyon nitong tao na to. Mabibigyan niya rin ng chance kung ano man yung tinatry kong buuin sa kanya. Mhm. Okay. So, umuwi kayo sa inyo. Siyempre Mm. naramdaman mo meron ka ng responsibilidad, no? Tulad ng binanggit mo na parang, sige, sino ba bang tutulong sa kanya, di ba? Mm. Ano, so pag-uwi sa inyo, nakita ba ng family mo or may kasama ka ba sa bahay? Ah, Anong nak reaction?
Wala naman, okey naman. Tinanong lang, "Sino 'yun, taga saan?" Eh, di siyempre ako sinabi ko yung totoo, eh, sabi ko, "Wala, ano 'yan, nililigawan ko, nililigawan ko." 'Yun yung sinabi ko talaga. And then, yung kinabukasan din naman umuwi siya, eh. At Okay. talagang ano lang, like isang gabi lang, isang gano'n lang, Mhm. palamig lang talaga. Tapos, yun nga, yung mga sumunod na weeks, gano'n na yung naging sistema na every, weekend or like may week naman na hindi pumupunta pero every weekend, yun, parang pumupunta siya dito. Then, siyempre ako, kung tatanungin naman ako bakit hindi ako yung pumupunta dun kasi siyempre ako yung lalaki. I Hmm. tried. I tried to offer then na, "Punta ako diyan, ako na lang punta diyan. Ako naman yung gagala diyan." Pero ayaw niya, Naku. ayaw niya. So siya puwedeng pumunta sa'yo, tapos ikaw hindi ka puwedeng makita sa kanila, parang gano'n, tama ba? Parang gano'n na nga, kasi ang sinasabi niya, alam mo yun, parang hindi niya ako directly kinumpare pero sa mga past na mga nakilala nung magulang niya, Hmm. eh, yung mga nanligaw daw sa kanya mga seaman, mga tituladong tao, eh, ako Hmm. naman ganito lang ako, eh. Pero sabi ko nga sa kanya nun, eh, ano naman, 'di ba, like ano naman, eh, malinis naman yung intention ko, eh. Oo. Tsaka yung damit mo malinis naman siguro na ano, Malinis naman Paps, malinis naman. kumbaga totoong intensyon mo, 'di ba pinapasok mo nga sa bahay niyo, eh. Oo Ganyan. naman Paps. Okey. Eh, John, yung ganyang sitwasyon ano, ha, kasi parang puro problema tapos alanganin, kumbaga tagilid ka pa. Eh, sa date niyo ba meron ba kayong pinag-usapan, may ginawa ba kayong masaya kahit papaano na natatandaan mo? Meron naman Paps, kasi Okey. alam ko naman nung ano, eh, alam ko naman nung nag-uumpisa kami, alam ko sa sarili ko na hindi niya ako gano'n kagusto. Parang Okey. siguro, let's say, gusto niya yung convenience na meron sa akin, pero yung bilang ako hindi pa. Gets ko naman yung part na yun nung una. And then eventually, siya na rin naman na nagsasabi din kapag napapag-usapan namin yun na, parang sinasabi ko sa kanya minsan binibiro ko na, "Kunwari ka pa nung una nga hindi mo ako gusto." Ta's Okey. yun nga sinasabi naman niya na, "Eh, siyempre iba na ngayon, mas nakilala kita." Yun naman yung sinasabi niya. Pero yung problema hindi nawala, eh, nandun pa rin, eh, like yung hinuhulugan nandun pa rin, which is yun yung sobrang bigat kasi every, um, every month nasa 30 yung binabayaran namin. ₱30,000? Teka, Yes, Pops. John, sorry. Medyo narinig ko yun, binabayaran namin. Ang Hindi, ako pagkaka lang pala, ako lang pala. ikaw lang. Oo, Kasi Pops. nagbabayad ng pagpapagamot or nung pinagpagamot niya, siya yung kumbaga may utang. Ikaw ang Oo, siya. nagbayad ng 30,000. Ba't umabot sa ganito? Hindi ko rin namalayan, eh, like, ah, may trabaho naman siya, eh, kaso bigla na lang din isang araw hindi na siya nagtrabaho, eh. Like nag-stay siya dito. Ta's ako din nagtataka din na sabi ko, "Paano yung trabaho mo? Baka naman mamaya, mapagalitan ka, ganyan-ganyan, matanggal ka or what." Eh, sabi niya, "Hindi, okey lang yun." Gusto niya rin daw magpahinga kasi nga nararamdaman niya daw ulit na sumasakit yung sa may part ng inoperahan sa kanya. Okey, okey. Nagpasama ba siya sa'yo, John, magpa-check-up or kasi ikaw din ang nagbabayad 'no? Paano ba yung bayaran, dine-deposit mo sa kanya or diretso sa doktor kasama ka niya? Dine-deposit ko sa kanya. Yung sa check-up, may isang beses na magkasama kami. Dito yon, dito siya nagpatingin nun kasi that was the time na sobrang sakit nung sa may bandang tiyan niya. So, yun, nag-decide na rin ako na ipa-check-up siya kasi nga hindi na normal. Pero yung iba na gastos, yeah, directly sa account niya. Which is minsan gusto ko ring ano, eh, gusto ko ring alam ko rin sa sarili ko na minsan gusto ko maghanap ng pruweba na ibinayad ba talaga. Kaso ayoko magmukhang ano, eh, alam mo yun? Siyempre nature Nagda-doubt ng ka? tao, eh, 'di ba? Defensive yung mga tao. Yun yung nature ng tao na, "Ba't mo ako pinag-aanapan, wala kang tiwala sa'kin." Yun yung ayokong marinig. John, wala bang nakakaalam nito sa mga kaibigan mo or sa friends or sa family? Family alam na nila, nalaman na nila, nalaman na nila. Kasi that time sobrang laki nung binabayaran and hindi ko rin alam kung saan ko huhugutin yun. So, umabot sa point na nagwo-work ako panggabi kasi yun yung work ng mga freelancer. Then,
tinry ko din mag-work ng araw. Humanap din ako ng client na day shift para Alang. ma-provide ko yung kailangan para maitawid ko. So, yun yung ah, parang sobrang bigat every month sa akin. Pero syempre, nung time na yun, hindi ko siya nararamdamang mabigat kasi wala para sa kanya eh. Mhm. Alam mo, parang may kulang akong hinahanap dito at yung mga nakikinig sa atin yun, ang dami na nagko-comment dito, no ha? Pero, John, saan yung part doon na naging kayo? Kayo ba to? Or hindi kayo? Paano ba to? MU, nanliligaw ka pa rin? Ano yung status? Naging kami naman, Paps. Okay. Naging kami naman. Yun nga, yun kapag yun na yung time na kapag binabalikan namin yung, nung una nga, hindi mo ako type eh. Hindi mo naman talaga ako gusto nung una, ganyan-ganyan. Yun yung time na, yun yung time na kami na kapag bumabanat ako sa kanya ng ganon. Parang parang biroan lang namin minsan pag ganon, pagka naaalala namin yung mga first month na nagkakausap kami. Mhm. Ups, yung 30,000 every month, ganong katagal to, kumbaga, tumagal? Ilang buwan ka nagdi-deposit sa kanya? Siguro start ng December hanggang March. Hanggang March. December, January, February, March. 120. Yung March hindi lang siya 30 kasi yun yung part na nabanggit ko na sa'yo na may binenta akong something para Ayan. ma-fully paid na. Sige, kwento mo sa Oo. amin. Ang nangyari kasi niyan, Paps, daanan natin yung ibang part January, nagka-problema kami. Kasi January 1 yon, magkasama kami. Like, kukwento kami sa akin, catch up. Kamusta yung New Year mo? Kamusta yung celebration nyo ng family mo? Ganyan-ganyan. Then suddenly, na-interrupt yung kwentuhan namin kasi may tumawag sa kanya. At yung tumawag, hindi ko alam nung una ko sino pero nakakatunog na ako kasi iba yung way ng pakikipag-usap niya. Sa harapan ko yan, Paps, magkasama kami yan. So hinayaan ko lang pero nagpipigil na ako ng init ng ulo ko nun kasi syempre ayoko din naman on call tsaka ako siya kukumprontahin eh. Pero after nun, dun ko siya tinanong, sino yung tumawag sa'yo? Ba't parang ang tagal niyong nag-usap? Kasi like kung family, alam mo agad mararamdaman mo agad kung family niya yung tumawag eh. So usual naman pag tumawag yung mga kapamilya natin saglit lang eh, di Oo. ba? Pero ang tagal kasi. So sinabi niya na yung tumawag sa kanya may sinabi siyang pangalan, which is yun yung pangalan na nakukwento niya sa akin dati na nag-uumpisa pa lang kami na nanliligaw sa kanya. Okay. Tapos nag-react ako syempre. Sabi ko bakit kailangan ng connection pa dun sa tao na yon? Bakit kailangan mo pang kausapin? Ang inaano niya sa akin is inuuna ko daw kasi yung emosyon ko, inuuna ko daw yung galit ko. Sabi ko, syempre, sinong hindi magre-react? Alam ko kung ano yung dating intention sa inyong tao na yan. Kahit pa sabihin mo sa akin na ibang bagay yung pinag-usapan nyo, syempre, bilang lalaki, ano yung mararamdaman? Bilang partner, ano yung mararamdaman ko? Na andito ako, tapos may kausap ka pa. Ano Tapos nangyari? na-interrupt yung kwentuhan namin nang dahil dun sa tao na yun. Okay. Nagalit? Nagalit ako pero alam mo yun, parang nung time na yun mas pinipili. Nung time na yun kasi madami akong problema sa sarili ko. Madami akong problemang personal. Kaya mas pinipili ko yung payapa. So, wala, inayaan ko na. Although nakikita ko siyang red flag pero minsan kasi pag mahal na mahal mo yung tao, kahit kulay red, nagiging green. Kahit ang layo eh. Naging colorblind no? Parang Diba? ganun nangyayari. Tama. Tapos nasundan yan. Fast forward, Feb. May nag-photographer din kasi ako, Paps. Okay. Then that time, may shoot ako ng weekend, Sabado yan. Ayokong tanggapin kasi galing ako ng shift ng Friday. So, Saturday morning, supposedly dapat tulog ko na yun. Pero, sabi niya that time, may kailangan siyang biling gamot. Parang ano yata yun? Probiotics? I don't know. Nakalimutan ko na. Basta may kailangan daw siyang biling gamot. So, sabi ko na, humihiram siya sa akin ng pera. Pero ako nun, wala na akong pera kasi ang next na sahod ko pa nun is next week pa. Okay. So, wala akong maibigay.
Mhm. Kaso sinasabi niya kailangan niya daw yung gamot. So ako, nag-decide na lang din ako na tanggapin yung trabaho sa labas para, alam mo yun, para may maibigay ako kasi kailangan niya nga ng gamot eh. Hmm. So, So, ang, kapagod. ang hiningi ko lang sa kanyang kapalit, pwede ba samahan mo ako? Kasi ang boring magtrabaho mag-isa eh. Wala akong kasama dun eh. Wala akong kakwentuhan. So, hindi siya, ayaw niya kasi nga daw mainit, nakakainip. Kasi wedding yun eh. So, yung trabaho ng photographer pag wedding is more than 12 hours. Kasi from preparation to reception, nandun ka eh. Di sabi ko, sige, ikaw bahala. Di magpahinga ka na lang. And then at that time, nasa kanya yung laptop ko. So, Okay. nung pagdating ko dun sa location, pinipicture ko yung paligid. Gina-update ko siya na nandito na ako. Ang ganda pala dito, sayang di ka sumama. Meron naman pala mong spot dito na pwede mong tambayan eh, ganyan-ganyan. Hindi siya Hmm. nagre-reply. So, I decided na i-open yung, like i-check sa phone ko yung devices ko kung may naka-open. Kasi nire-remote ko siya minsan eh. Mhm. So, Kita mo? hindi naman, kaya ko siya chinek, hindi naman para i-invade yung privacy niya. Gusto ko lang, like, i-check, baka nanonood siya, edi magpa-pop up ako ng message dun sa screen ng laptop ko na, nag-chat ako, check mo yung ano, yung mga sinend ko sa'yo. Parang ganun lang. Yes. Oh. Kaso, nung inopen ko yung screen ng laptop ko, 2 beses niya pang dineny yung connection dun sa, from my phone to my laptop. 2 beses niyang nireject yung request. Then, nung bypass ko yung connection using my password, dun ko na nakita na nasa nasa dating app na naman siya. Habang nagtatrabaho ka, Oo, tapos siya nasa laptop na laptop mo, laptop ko. Gamit ko sa trabaho yun. sa trabaho na nasa dating app siya. Oo, Papa Paano Dan. nakita mo? Sige, pwede mo describe mo sa'min ano paanong reaction mo pati? Hindi ko alam agad yung magiging reaction ko nun, nablangko ko kasi siyempre 'pag nandun ka sa ganong sitwasyon hindi mo, like, hindi ka agad magagalit eh, hindi mo agad may, like, wala ka talagang maiisip, wala kang magiging reaksyon. So, ang ginawa ko na lang, ini-screenshot ko. So, I have something to show pagka kinumpronta ko siya. So, ang ginawa ko sa kanya, like, tinignan ko rin yung screen. Medyo matagal-tagal ko rin tinitigan. Pogi yung lalaki, Pops. Mas pogi sa akin eh. Doon ako nasaktan eh. Yun. So, nakita mo yung itsura nung lalaki? Oo, nakita ko, Pops. Tapos, parang ang usapan nila doon is, kasi ano yun eh, parang may webcam, then pwedeng mag-chat. Ganon. Hmm. Tapos, parang nakita ko pa doon sa camera niya is, ang background niya is yung desktop ko, parang pineplex niya doon sa kausap niya na VA daw siya, ganon. Kaya daw Oh. siya may setup sa likod, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, in-screenshot ko, then pinakita ko dun sa kaibigan ko nun, yung kasama ko sa shoot. Sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano ba gagawin ko? Sabi niya nga sa akin, hayaan ko lang daw muna, tapusin ko yung araw, itawid ko yung araw kasi hindi ko pwedeng unahin yung emosyon ko nun eh kasi Hmm. wedding yun. So, kailangan gampanan ko pa rin yung trabaho ko as photographer that day. Mhm. So, I just, sorry Pops, may question ka? Oo, tatanong ko sana, hindi mo siya kinonfront? Hindi mo siya tinawagan? Kasi alam ko nasa Ah, trabaho ka 'no, binanggit ng kaibigan mo chill ka lang diyan. Pero yung urge kasi 'di ba, tayo, tao lang tayo, 'di ba? Pag Tinawagan ko siya, Pops. Tinawagan ko naman siya. Tapos sabi ko sa kanya, kanina pa ako chat ng chat. Sobrang busy mo naman dyan. Tapos, sinend ko yung picture, yung screenshot sa laptop. Sinend ko sa kanya. Hmm. Tapos, pinatay ko na yung call. Hindi ko na siya kinausap maghapon kasi gusto ko munang itawid talaga yung maghapon. Gusto kong iraos yung maghapon. Tsaka, pero chat siya ng chat sa akin noon. Eto nga eh, yung katwiran niya kasi is wala daw siyang magawa that time. Sa isip-isip ko naman, sabi ko, ang dami mong pwedeng gawin. Ang dami mong pwedeng gawin bukod dyan. Pwede kang manood ng movie, pwede kang matulog, pwede kang maglinis ng bahay kung gusto mo, pwede kang kumain. Ang dami mong pwedeng gawin eh, bukod dun eh, di ba? Mhm. So, nung gabi, nung natapos na yung trabaho, I decided na uminom ako, Paps. Okey. Okey. Naglasing ako nun talaga, as in. Hindi dahil gusto ko siyang awayin pag uwi ko, hindi dahil gusto ko siyang kumprontahin nang nakainom ako. Ang gusto ko kasi,
pag-uwi ko matutulog ako. Ayoko kasing siya pa rin yung iniisip ko, ayokong saluhin niya yung puyat ko, yung pagod ko, yung frustration ko sa ginawa niya. Ano naman? Ayokong saluhin niya yun. So ang gusto ko sana matutulog ako, palipasin ko yung pagod ko, yung puyat ko. Bukas mo harapin yung frustration ko. John, sa lahat ng yan, hindi ba siya nangungulit sa'yo nung gabi na yun na naglalasing ka? Alam ba niya na naglasing ka? Or Alam niya. alam niya? Hindi siya Binungangaan niya pa ako noon. Kasi that day, nandito siya noon eh. Nandito siya noon. So pag uwi ko noon, binungangaan niya pa ako noon. Kasi nga umuwi ako, ang baho-baho ko daw, amoy alak daw ako. Galit pa. Galit pa. Di ako naman, medyo natutulig na rin ako. So ginawa ko, nag-headset ako. Pinilit kong matulog. Oh. Ang ginawa niya, nilayasan ako nung gabi na yon. Okay. Marami yun dyan. Doon ako nagalit. Doon ako nagalit ng sobra. Na as in, nagwawala talaga ako dito sa kwarto kasi sobrang disappointed na ako eh. Like, ako pa yung lalayasan mo. Eh, hindi naman ako yung may problema sa ating dalawa. Eh, kung wala tayong problema, baka mapagkain pa yung uwi ko sa'yo, hindi lasing eh, di ba? Oo nga. John, teka, yung laptop, sinuli ba? Nung gabi na yun. Nasa akin, Pops. Nasa akin. Safety, Pops. Safety. Buti naman, akala ko pati yun, naisanla na or ang gano'n ng galawan. Anong tumatakbo sa isip mo nung nakatulog ka pagkagising mo? Na-realize mo ba lahat or hindi pa? Nung nagising ako, Pops, tanghali na kasi ako nagising nun eh. Parang past lunchtime na. So, pagising ko, nasa tabi ko naman siya. Nakatalukbong ng kumot, nakabaon sa unan. Wait lang, John. Sorry, Yes, John. Pops. Mapag-interrupt kita. Sabi mo, lumayas na siya or gusto na niyang umalis, Hindi. pinapalayas mo. Hindi umalis. Nilayasan niya ako nung gabi pero bumalik din siya. Bumalik din. Bumalik. Then magdamag nun, hindi niya ako tinulugan. Sorry siya ng sorry. Pero syempre ako nun, dala na rin siguro ng pagod saka ng alak. Nakatulog na ako. Hindi ko na namalayan yung nangyari. So pagising ko, past lunchtime na, siya, katabi ko pa rin. Nakabaon sa unan, nakatalokbong ng kumot. So ako naisip ko, tanghali na, wala pa kaming pagkain. So bumangon ako, nag-prepare ako ng lunch namin. Ang expected ko, alam mo yun, parang akong parang in-expect ko, habang nagluluto ako, lalabas siya ng kwarto, lalapitan ako, doon niya ako kakausapin. Kasi, kilala niya naman yung ugali ko. Hindi rin naman ako yung tipo ng taong sobrang magagalitin or pag nagalit, sagad-sagad talaga. Hindi naman ako ganong tao. Alam niya naman yung ugali ko pagdating sa ganyan. Yun yung in-expect ko na doon niya ako kakausapin. Alam mo yun, lambingin man lang, kasi nga may kasalanan siya, doon niya man lang ako subukang i-approach. Pero hindi, dinaanan lang ako habang nagpe-prepare ako ng lunch. Okay. So, ang ginawa ko, pagkaluto ng pagkain, chinat ko siya. Na sabi ko, prepared na yung pagkain, lumabas ka na dyan. Kakain na. Nasa bahay lang kayo Nagchat-chat, Oh, chinachat siya, hindi mo lang siya kinatok. Bakit naman ganun? Ba't ganun reaction mo? Nilak Galit yung pinto eh. At ako pa, kaya nung hindi nga siya sumagot sa chat ko, ako pa yung kumatok sa sarili kong pinto. Sa sarili kong kwarto. Di ba? Okay. So, nung Grabe. time na yon, parang nag-trigger ulit ako. Sabi ko sa kanya, nung pagkapasok ko nun, sabi ko, anong problema? Hindi ba dapat ikaw yung nanunuyo sa ating dalawa? Bakit parang ako pa yung kailangan manuyo sa atin ngayon? Bakit parang ako pa yung kailangan umamo sa'yo? Wala naman tayong problema kung hindi ka gumawa ng problema eh. Tsaka yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanya. Ang pangit kasi sa pakiramdam na nasa labas ako hindi para gumimik, hindi para tumambay. Nasa labas ako para magtrabaho sa kailangan mo. John, ang bait mo naman. Pre, iba ka eh. Alam mo yung sa bahay mo na ginawa na ngayon, medyo may masakit yun, di ba? Pero parang ikaw pa rin yung nagre-reach out, ikaw pa rin yung nanunuyo eh. Di ba? Parang ganun eh. Pero ano sagot niya? Nagalit pa rin ba siya? Ano nangyari? Wala, umiiyak lang. Tapos binabasta yung gamit niya. Alis na lang daw siya. Nahihiya na daw siya sa akin. Ganyan-ganyan. Di sabi ko, umalis ka kung gusto mo. Ikaw bahala. Choice mo yan. Basta ako, sinasabi ko lang dito, ang hinahanap ko lang dito, yung paliwanag mo. Kasi hindi ko kayang lunukin yung paliwanag mo na wala kang magawa nung time na yon. Kaya mo ginawa yon. Although, sabihin mo sa akin, i-depensa mo sa akin na hindi ko naman kilala yon, hindi ko naman nakaharap yon. It's still counted as a micro-cheating for me. Like, anong rason? Bakit magaganon ka ngayong may tao na sa buhay mo? Kahit ako, hindi ko gagawin yun eh.
Pwede naman siya mag-cross-stitch, mag-pickleball mag-isa. Alam mo yung mga Oo nga ganun eh. mga pwedeng gawin, di ba? Tama ka. Maraming ibang trip eh. Madaming ibang trip. Oo, marami Tapos naman. yun, umalis din nga siya nun. Excuse. Ayun, Umiiyak ka umalis ba? din siya nung hapon na yun. Ha? Ano, Paps? Umiiyak ka ba? Hindi naman tayo, Hindi no? pa, hindi pa, hindi pa, hindi pa. Okay, okay. Ayun, Ayun, kasi yun eh, kahit micro, cheating, it's a form of cheating in a way, no? syempre. Okay, sige. Tapos, yun, umalis nga siya nun. Pero, nung gabi, chinat ko siya, nasabi ko, kung decided ka dyan sa plano mo, sabihin mo sa akin kasi tatawagan ko yung mama mo. Ayokong baka mamaya hahanapin ka sa akin. Tapos hindi ka naman umuwi pala, di ba? Syempre, Parang, sinisecure ko rin yung sarili ko. Baka mamaya hindi to umuwi sa kanila kung ano mangyari. Ako masisi. tama. Yun yung Tama nasa na. isip ko nun. Tapos ang sabi niya sa akin noon, madami daw siyang na-realize. Babalik daw siya, mag-usap daw kami. Pabalik na naman. Wala eh. Sabi ko, Teka, bahala ka. John, baka Yes, naman Pop. balik kasi hindi pa na iaabot. Either Ewan ko. Ewan ko every lang din, ha? Ewan, ewan ko lang, ha? Pero sabi ko, di sige, bahala ka. Kasi kumbaga parang sa akin naman kasi, hindi naman hiwalayan yung hinahanap ko rin eh. Mhm. Gusto ko, gusto kong marinig sa kanya na alam niya kung ano yung pagkakamali niya at natuto siya kung ano yung pagkakamali niya. Hindi ko Totoo. naman inaalis sa sarili ko na oo, nagkamali yung tao pero hindi naman porke nagkamali yan, mali na yung ginawa na sa akin like in the long run na magkasama kami. Although may mga magagandang bagay pa rin naman, yun yung iniisip ko eh. Mm. Kumbaga binabalanse ko, ayoko magpalamon sa galit at that time. Yeah. Pero John, napagod ka na ba dito? Asan na yung point na talagang, ito na ba yung naging turning point na ayoko na, tapos na to, or kailan Oo, ka na Paps. na parang okay na, tama na to, hindi na totoo to? Kasi parang ano eh, parang may nangyari that time eh, nung nagtatalo kami na hindi namin alam na nung habang nagtatalo pala kami, yung papa niya is inatake. Sabi niya yon. Hindi, totoo talaga, Paps. Totoo Oh, talaga. Totoo okay. talaga. At Oh. at oo, talaga na mahinga yung papa niya na. Ah, Hindi namin nalaman. Hindi namin nalaman. Kumbaga parang habang nagtatalo kami, may nangyayari na pala. Kinabukasan pa namin nalaman. okay. So, yung issue naming dalawa, sinet aside ko. Sabi ko, di sige, sabi ko, tsaka natin pag-usapan yan. John, Unahin natin yung ano. Ano yun, sorry, Paps? nung sinabi mo, teka, hindi pwedeng hindi ako, kumbaga pumasok dyan, may tatanong lang ako kasi sa kwento, no? Kasi galing sa kanya, Paps. medyo may red flag ka na nga. Sabi mo biglang, kumbaga may nangyari na, sadly, na maalam ang kanyang tatay. Sabi ba Mm. niya to? Nakita mo ba? Nakapunta ka sa kanila? Anong sinabi niya lang sa'yo? Hindi, kasi ano yun, Paps, kinabukasan nun, madaling araw pa lang, on duty ako nun. May tawag ng tawag sa phone niya. So ako, ginigising ko siya. Sabi ko, may tumatawag sa'yo, check mo muna kung sino yan, baka importante. Kasi sa oras ng gabi, may tumatawag eh. Sabi niya, wala yan, wala. Di wala. Tapos yun, kinabukasan, nung umaga, nung sinagot niya na yung tawag, yun na, doon niya na nalaman na yung papa niya is wala na. Sinabi Doon niya na sa'yo? namin nalaman. Oo, narinig. Oh, Tsaka, nung una, syempre, kumbaga parang mag-iisip ka rin eh, pero naramdaman ko talaga na totoo kasi iba yung iyak niya eh. Iba talaga eh. Kaya tinanong ko rin siya ng time na yon. Although, oo, galit pa ako sa kanya nun, pero tinanong ko siya, kaya mo bang umuwi? mhm. Pero sabi niya, hindi daw. So, sabi ko, sige, tara, samahan kita. Mhm. And hindi pa ako nakakapunta doon, Paps. Okay. So, pumunta ka Ah, doon. hinatid ko siya noon pero iniwan niya ako sa terminal pagdating namin ng Laguna. At ang sabi niya, kailangan na daw talaga niyang makauwi. Sabi ko lang naman noon, iihi lang ako, hintayin niya ako, mag-book na ako siya ng Grab eh. Hintayin niya lang ako eh. May iniwanan ka sa terminal. Oo, 10 oras ng gabi. Wala na rin ako masakyan pa uwi noon. Okay. So, ang tumawag na sa akin noon, mama niya. Tinatanong nga ako kung nasan ako. Kasi nga daw, sinabi sa kanya nung anak niya na kasama daw ako, iniwan ako. Hmm. Tinatanong ako nung mama niya kung nasan na daw ako, ganyan-ganyan. Hindi na ako nagpaintindi. Sabi ko, hindi, okay na po, pauwi na po ako, ganyan-ganyan. Pero ang totoo nun, nandun pa ako. Nasa Laguna ako nun kasi wala akong masakyan pa Manila. Oh, So, naghintay hassle. ako ng biyahe. Mm. Sobra. Pero inintindi ko na lang din eh, kasi sa, ano nga eh, namatayan eh.
inintindi ko na lang din. Then ayoko na rin kumbaga dumagdag sa burden kung ano man yung nangyayari nung time na yun. Kumbaga sinet aside ko talaga. Sinet Inintindi mo aside ko. Pero at the same time may disappointment sa akin eh. Anong point na inaya mo na parang anong point na nagpahatid ka sa akin, iiwan mo rin pala ako. Di sana bumiyaya ka na lang mag-isa mo. Yun yung nasa isip ko nun eh. Tapos, pa rin yung fast red forward. fast forward nga to, pero tatanong ko lang, nung nandun ka na sa terminal Sige. overnight, hindi pa rin ba yun parang, teka, hindi na to red flag, red carpet na to. Parang ganun. Hindi, nakakaramdam na ako ng ganyan nung mga time na yun, Pops eh. Pero, binabalanse ko pa rin. Nandun pa rin ako sa part na binabalanse ko kasi maaring baka magulo lang yung isip. Kasi nga, syempre, tatayong nawala. Baka magulo lang yung isip. Nandun pa rin ako sa part na yun. Kaso, fast forward, natapos na ang lahat, nilibing na yung papa niya, parang inaano niya is, parang sa akin yung sisi eh. Parang sinasabi niya na kung hindi lang daw sana kami nagtalo at that night, eh baka daw inabutan niya yung tatay niya. Wow. Nag-gaslight ka pa yata, parang ganun. Parang kasalanan mo na naman ah. Parang ganun, inako ko talaga. Inako ko. Ay, inako mo pa. Parang, hindi, sa sarili ko, parang nag-gaslight nga ako na sabi ko, nga, no? Kung hindi ko siguro siya inaway nun, baka inabutan niya. So naniwala ka, medyo na-manipulate ka eh, no? Parang ganun yung term nila dyan, di ba? Parang, yeah. Parang, Pag binabalikan ko siya, I can say yeah. yan, sorry to hear that, Pops. Pero, sige, eto na ano, nag-send ba siya ng picture nung burol, nung lamay? Wala man lang ganun, di ba? May mga patarpaulin pa yan, or, di ba, Ang ano Tsaka- nga nun, ang kausap ko lagi nun, nanay niya, kasi hindi niya ako kinakausap eh. Tapos yun nga, alis daw nang alis yung anak nila. Tapos siya, nagsasend siya ng picture na nasa park, nasa labas, ganun. Ako naman, sinasabi ko, bakit ginagawa mo dyan? Hindi ka umuwi dyan para sa papa mo. Paps, tanong ko lang, no? Kasi Yes, syempre, untimely, no, yung nangyari sa papa niya na maalam. Mhm. Hindi ko ba niya hiningan? Diretsuhin na kita. Kasi pinapadalan mo naman siya ng pera, tulong sa kanyang pagpapagamot. Pero hindi ka ba niya hiningan o nakiusap ang pamilya niya o siya na, pandagdag lang sa, sa libing, ganyan. Yung totoo, Um, atin lang. hindi niya ako hiningian, pero at that time Nagbigay ka. kasi, hindi, at that time kasi, February na yon. Ay, hindi, February. Dapat tapos na rin yung binabayaran namin. Kaso hindi kami nakabayad ng January. Then Feb, ginigipit na siya talaga nung inutangan niya. Okay. Na talagang hindi na maganda yung mga proposal para lang mabayaran yung natitira. That was the time na ginawa ko na rin yung parang ano na yun eh, parang alam ko na rin sa sarili ko nun na red flag. And then, ewan ko, may something din na nagsasabi sa akin, sa sarili ko na parang pag natapos yung utang, tapos na rin ako eh. Parang ganun. Parang ikaw yung may utang bigla. Ba't naman ganun, Baps? Ewan ko, may gut feeling na ganun sa akin nung time na yun, pero parang inano ko na lang din na sabi ko, hindi, ayaw mo na. Siguro ito na yung last. Ito na yung last na gagawin ko. That was the time na binenta ko na talaga yung mga equipments ko. Nagbenta ka ng gamit mo to fund at bigay sa kanya yung pinagbentahan. Paps. Ano yung mga binenta mo, Paps? Grabe, mamahal yung mga Canon. Canon 6D, Mark II. All this na yun, Paps, pero yun yung hinahanap. Kasi alam ko, nagpo-photography ka din, di ba? Nakita ko yung mga post mo eh. Kung mumurahin lang akin, pero magkano na i-release mo doon? Magkano binigay mo sa kanya pagkabenta mo? All in all, lahat umabot ng nasa 60. Kasama yung mga lenses, mga ilaw. Umabot ng 60. Then, kumuha lang ako ng 5K ng Pops. Tapos binigay ko na sa kanya lahat. Okay, 60 tapos talagang binigay mo pa. Okay. Sige. Tapos, ano nangyari? So, nabayaran na. Naklaro na ba lahat ng utang? Klaro na. Tapos, in-advise ko rin sa kanya na parang ireklamo yung tao na yun kasi nga hindi maganda yung mga sinasabi sa kanya. Well, legality. Parang gano'n. Tapos, may mga time na kinakausap ako nung mama niya na nag-aalala nga daw siya para sa anak niya kasi para daw laging tulala, ganyan, laging malalim ang iniisip. Ako naman, syempre, kinakausap ko rin siya. Pinapayuhan ko siya. Kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin, hindi niya alam saan siya mag-uumpisa. And ako naman, hindi ko naman siya fino-force na maging okay agad eh.
Pero parang yun yung nagiging dating daw sa kanya kasi na parang pinipilit ko siyang maging okay sa paraan na gusto ko. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman yun yung gusto kong mangyari. Sinasabi mo sa akin na hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa and I'm just trying to help you find your way. Kasi nag-aalala rin ako sa mama mo kasi yung mama mo laging nagsasabi sa akin. Teka, nahulaan ko kung anong sagot niya pag tinanong mo kung paano magsisimula o mag-uumpisa. Sige, Pops. 30,000 ulit mamuhunan lang. Meron ba ganun? Humirit pa ng business? Baka naman ikaw naman, bigay naman ulit. Pops, ba't naman ganun? Hindi, yun na yung pinaka-last talaga. Then, Buti naman. yun nga, nung nagdi-discussion kami na gano'n, na sinabi niya na inaano siya sa akin, sabi ko, di sige, simula ngayon, hindi kita papakialaman. Wala kang maririnig sa akin. And then that was the time na tumigil na rin akong makipag-usap sa kanya. Hindi na ako nagparamdam or kahit ano. Siya, may mga panakanakang paramdam, nangihiram. Pero hindi na eh. Ay, Hindi naman na. din. Okay, hindi na. Oo. Sige, fast forward tayo. Kailan mo kinat? Paano mo sinabi na? At paano mo na-realize? Ayoko na, this is it. Huling bigay ko na yon. Paano mo na-realize? Ah, nung pakiramdam ko rin na sobra-sobra na ako naapektuhan eh. Na parang, ano kasi eh, parang sa kanya mabilis ako nakausad eh. Sa tao, mabilis ako nakalimot. Mabilis ako makalimot sa tao. Mabilis ako makamove forward sa tao. Ang minsan kasi talaga, ang mahirap na part sa moving on is yung hinayaan ko yung sarili kong magkaganon. Na ang dami-dami ko nang, ayun, parang sinasabi nga na ang dami-dami ng red flag, hindi ko nakita. Okay. Mas pinili kong tapalan ng ibang kulay yung nakikita kong red. Pops, yun pumapasok talaga. Love is blind. Alam mo naman. Akala nila, di ba, kalokohan lang or minsan ang babaw ng love is blind. Hindi talaga eh, no? Katulad nung sinasabi mo ngayon. Okay. So, kailan luminaw? Kailan bumalik ang kulay na parang okay na? Okay na pala ako. Sarili ko na. Ganyan. Parang May ata. Okay. O unti-unti naman. Kasi, yun nga, may mga, hindi ko naman siya agad binlock. Actually, wala talaga. Hindi ko siya binlock. Kasi, sorry, Pops. Nadighay lang, nabusog. Ayun, hindi ko siya binlock kasi wala, ayoko siyang i-block eh. Hinahayaan ko lang siya na nandun. Pero yun nga, may mga time na nagpaparamdam siya na humingi ng tulong, kailangan ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi ko na nire-reply. Sinasabi ko na lang din na wala, hindi ako nakakapagtrabaho eh. Ganyan, ganyan. Parang gano'n na lang sinasabi ko. Pero nitong pinakahuli talaga, ang sinabi ko sa kanya is, hindi na kita kayang tulungan. Tapos na akong sagipin ka. At this time, parang sarili ko naman yung kailangan ko sagipin. Nung nakikita ko na yung sarili ko na sobra akong naapektuhan sa mga nangyari, na hindi na maganda yung naging outcome sa akin, doon ko na-realize na, oo, wala na yung tao. Pero, na-realize ko sa sarili ko na nandito pa rin pala ako eh. Na pwede ko pa rin palang, like yung love na pinupukol ko sa kanya, pwede ko rin naman palang ipukol sa akin eh. Wow, ganda no. Kumbaga sarili mo lang sana pinahalagahan mo at ibuhos lahat ng oras at effort. Ika nga, di ba? Cut mo yun, Pops, pang reels yun. Kaya nga eh. Totoo. Alam mo yung datingan sa'yo, pang ano eh, parang datingan, parang yung, alam mo yung Messiah complex, yung Savior complex kasi nangyari, no? Alam mo yung gano'n? Yung tinatawag nila, pag yung sa relationship daw, yung isang partner, feeling nila, responsibility nila yung partner nila. Alam mo Parang yung ano na rin kasi, Pops, nandun na rin ako sa point na gusto ko na rin, like gusto kong patunayan sa sarili ko. Kasi parang nati-challenge ako eh. Kasi yung mama niya, doktora daw. Siya, pharmacist talaga. Nakita ko meron siya talagang, meron siyang tawag dito, yung lisensya. Yung parang, yung pamilya nila may kaya. Eh, Okay. kumbaga, ako kasi, sa amin, ako naman yung breadwinner. So, kaya ako ginagawa rin yun. Gusto kong mapatunayan sa kanya na even if ganito na meron akong obligasyon sa sarili kong pamilya, kaya kita. Sagot mo. At kung dumating man yung time na about sa kinakatakot niya na baka daw pagka humarap na ako sa magulang niya, makarinig ako ng hindi maganda, ganyan-ganyan, kaya kong iharap sa magulang mo na, ayan yung anak niyo, napataba ako, hindi nagutom yan, hindi ko napabayaan. Parang ganon. Oo. Kaya ko rin ginagawa yun eh. Gusto kong may mapatunayan sa kanya at hindi lang sa kanya kung sakali mang dumating yung time nga na makaharap ko yung magulang niya. Kahit siya, kaya niya akong depensa na, hindi naman ako pinabayaan yung tao na yan. Ito, kumbaga walang masasabi. Hindi mo pinagdamutan. Kumbaga, no? John, Yes, question Pops. lang, no? 2 questions lang sa akin, no? Bilis lang. Tingin mo ba kasabwat
in a way. Alam ko masamang mag-isip ng masamang bagay sa kapwa lalo na, pero hindi mo na maisip, uy, bakit baka yung nanay or yung pamilya baka alam mo yun, pasok dun sa nangyayari. Hmm, Iniisip ko yun, Pops, eh, pero kagaya mo ayoko ding mag-isip ng gano'n kung wala akong alam pruweba. mo yun, pruweba. Parang gusto ko kapagka kung saka-sakali man nung time na yun, kung saka-sakali man na sasabihin ko sa kanya or i-open up ko sa kanya yan, gusto ko meron akong pruweba, eh. Kasi ayokong magmukhang ako yung maling-mali sa kwento. Alam mo yung mga nanonood sa atin ngayon, nakikinig ng live, no? May gigil, may anong nararamdaman, eh, halo-halo yung emosyon nila. Mamaya babasahin po natin ang kanilang mga komento, pero tuloy-tuloy yung mga comments na pumapasok dito. John, para sa mga nakikinig, tanungin na kita ngayon. Ano yung lessons na natutunan mo dito sa experience mo? Ah, I learned na ano, Pops, na hindi ko i-rely sa ibang tao yung kaligayahan ko. Kasi at that time nga, nung nakilala ko siya, sobrang lungkot ko and then, oo, aaminin ko na nung dumating siya, sumaya ako. Hmm. Kaso, yun nga eh, parang anong nangyari, nirely ko yung happiness ko sa iba. Kaya nung nawala yung source of happiness na yun, wala na rin akong pagkunan. So, basically what I learned is to appreciate things. Kahit like yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa akin sa araw-araw, kahit maliit na bagay lang basta maganda, it can be like alam mo yun, pwede siyang maging mitya ng dahilan kung bakit ka dapat maging masaya sa araw na yun. Wow. So parang naging direction pa yun to love yourself more, ika nga, no? At pahalagahan yung sarili mo. Look after yourself, ika nga. Mm. Tama ba? Mm. Um, John, para sa mga nakikinig naman ngayon, nasa same na situation. Kasi kapag nandun ka mismo, di ba? Dun sa sitwasyon na yun na parang, mahal ko, ibibigay ko lahat, wala makakapigil sa akin. Papa Dan, di ba? Alam mo yung ganyan eh. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Mahal ko siya, ibibigay ko, kailangan niya yun. Hindi niya itong bagay. Sa nasa same na situation mo, ano gusto mo sabihin sa mga nakikinig ngayon na parehong sitwasyon mo? Alam ko kanina ko pa sinasabi na all throughout ng relationship namin is binalanse ko yung mga bagay-bagay. Pero para sa inyo guys, siguro mas balansehin nyo pa. Kasi ako alam ko sa sarili ko na binalanse ko pero nagkaroon pa rin ako ng bias sa kanya. Kahit Mhm. nakikita ko na nga na may mga pangit na pahiwatig, eh nilulunok ko pa rin. Pikit mata ko pa rin tinatanggap yung mga pangit na yun at parang hindi ko siya binibigyan ng pansin. And then siguro um, yung open communication din, isa din 'yan. Ah, Kasi yun din yung wala sa amin eh. Parang ang nangyari kasi, Pops, parang ang sabi ko nga sa kanya, ang pangit kasi dito is gusto kong pumasok sa mundo mo, pero ang ginawa mo, gumawa ka ng mundo kung saan nandun ako pero hindi ako nakapasok sa mundo mo. Mga make believe, no, na tinatawag, may gano'n eh. At Mm. maniwala ka naman talaga do'n, 'di ba? Pero Ayun, Pops, pagka may mhm, red flag, huwag niyong balewalain. okey. Kasi at the end of the day, kayo mauubos eh. Mhm. Pero alam mo, John, saludo kami sa'yo, 'no, kasi yung capacity mo para magmahal, hindi lahat kaya yang gawin, eh, sa totoo lang, 'di ba? At mas maganda rin naman na sana, alam mo, ang aming prayer at ang wish, ang ano namin sa'yo, ng hope namin na mai-channel mo 'yan, maibuhos mo yung effort. Kasi isipin mo, kung kaya mong magmahal ng ganyan sa taong hindi ka masyadong pinahalagahan, ano pa dun sa taong bibigyan ka ng talagang equal na pagmamahal? Baka sigurong mas lalo na, 'di ba? Yeah, for sure. Hmm. And then, although oo, kakagaling ko lang sa breakup, um, nandito na rin ako sa point na excited na ako ulit eh, kung sakali mang may darating. Excited ako and hoping na sana ma-reciprocate kung ano man yung hindi man ma-reciprocate ng sakto or pantay. Alam mo yun, yung mararamdaman mo talaga na mahal ka kasi ikaw yan, hindi yung mahal ka kasi convenient ka. Mhm. Yung ganda naman nun, Pops. Naku, siyempre talagang makita ka as you are, and then yung siyempre makita mo rin siya, 'no, at makilala din ang kanyang mundo. Ngayon ba single ba si John? Yun ang tanong. And are you single but never alone? If so, bakit ka naman hindi alone, John? Sige, sagutin mo 'yan. Yeah, I'm single but I can say na yeah, I'm never alone too. I have my family and I have myself. Wow.
Yun yung parang ano eh, parang matagal kong binaliwala, which is yung sarili ko. And then eventually na-realize ko na meron pala akong kasama, which is yung sarili ko. Kagaya nga nung sinasabi nila, 'di ba? Like at the end of the day, ikaw at ikaw lang din yung kakampi mo. And yun yung na-realize ko after that. Mhm. Okay. Wow, nako, thank you very much. Nako, John, grabe naman yung pamumuhunan mo sa pag-ibig. Pero again, grabe ka magmahal, no? At sana nga ay sa tamang babae mo na maibuhos. Hindi lang ang tigta 30,000 every month, ha, Babs? Hindi lang siguro yan. Baka mga 30,000 na mga ano na points ng pagmamahal ang maiparamdam mo. Nako, maraming salamat, John. Thank you sa iyong pagbabahagi dito Yes, sa Pops. ating programa. Thank you Ayan. din, Pops. May best friend ako may irerito. Sabi niya bagay kayo, promise to. Single ka, single siya. Bakit hindi subukan? Malay mo naman, dito na magsimula yan. Isang tawag, isang tanong, konting kilig, konting kaba rin niyo. Hindi blind date, hindi rin laro. Kwento muna bago puso ang matalo. Single but never alone. May nito sa kabilang phone. Best friend ang may pitch, caller ang susubok. Searchy ang pakikinggan kung puso'y tututo. Single but never alone. Baka match na to ngayon. Sa bawat tanong, tawa at hello, malay mo neto na pala ang simula ng tayo. Best friend, pitch mo na. Kami, tanong ka na. Searching game ka ba? Baka dito ka na ma-in love, diba? Diba? Ha, ha, ha. Single but never alone. May nito sa kabilang phone. Hindi man sure kung saan papunta. At least tonight may kilig na tala. Single but never alone. Baka ito na ang sign mo. Sa kwento, tawag at konting biro, ang reto minsan nagiging seryoso. Best